question lang po. Afternoon, sir. Afternoon. Anong gusto nating mangyari kung halimbawa mapatunayan na may pagkakamali sa bilangan? Ipaulit ba yung election o i-disqualify yung mga kandidato na nanalo? Well, ang opinion po ni Pastor Apollo C. Kibuloy niyan is ayusin natin ang Pilipinas. Gawain ito kasi ito po ang mandato ng batas. Section 31 of Republic Act 9369, i-google nyo, basahin nyo dyan. Di ba po klaro dyan na yung mga balota po ay kukunin mo na sa ballot box at isa-isa po siyang babasahin na merong unimpeded view yung mga watchers. Yun po nakalagay dun sa batas na yan. At merong mga tally sheets, no? Para makita ng taong bayan kung ang progresyon ng pagboto ng mga tao. Kitang-kita po ng taong bayan. Yan po ang transparency na ating hinahangad na nakasaad po sa Republic Act 9369. Kasi ang pangako ng batas ay magkaroon ng transparency, credibility, fairness, and accuracy of elections. Kaya nga po, inilagay talaga yan sa batas bilang amendment po sa Republic Act 8436. Kasi yung Republic Act 8436, full automation yun. Pati counting, dapat full automation. Inamenda yan. The COMELEC may adopt any and all mechanisms and schemes except yung manual counting of votes in the precinct level. Gusto yan ni Pastor Apollo C. Kibuloy, kaya dapat ma-implementa yan kasi yan po ang nakasaad ng batas. Eh kung pagbilang natin, itataas yung boto niya, ang declaration po ni Pastor, sa kanya lang yun, hindi siya nag-ano sa kanyang mga kasama. Hindi siya upo. Ang gusto lang niya, ayusin natin ang ating sistema, ayusin natin ang sistema ng batas, ang sistema ng eleksyon natin, para sa 2028, wala na po itong mga pagdududa na ito. Mas credible na po at clear na po sa atin, truthful na po, at saka wala ng question sa resulta po ng eleksyon. I would like to welcome lang our friend Philip Salvador is present here, but kakadating lang, he has chosen to not join the panel. Pero may we invite you to join the panel, partner, kahit walang statement. Maybe we can just join us. Thank you very much. Maybe to answer questions kahit wala ng statement. Pakibigyan na lang ng mesa si Sir Philip. Galing pa yung Baguio City. It shows his seriousness to be here. Tagaytay pala, Tagaytay. Nag-grab ako. Nag-grab. Driver. Walang driver. Bati ka na lang, partner. Thank you. Good afternoon to each and everyone. Alam niyo po, kagabi, if I may. Yes. If I may. Kagabi po ako hindi, I'm fine. I'm happy to see you guys. And my great lawyers are right in front of you. Yan po ang PDP. Ngayon po, kagabi nag-uusap kami na basta nangyari po na sinasabi mayroong haka-haka na ganito. 16.8 million ba? Brothers? Tama ba? Overvote. Overvote. Compared sa last election na 1 million plus lang. Compared sa, yes, oo. Alam niyo po, ang dami nagtatanong na kapwa natin Pilipino, ano nangyari doon sa boto namin? Kami po hindi naghahangad. Nakikinig na po ako kanina pa. Sinabi ni JV din, sinabi din ni Richard, sinabi ng mga kasamahan ko. Hindi kami naghahabol para makaupo. Ito pong ginagawa namin para sa sambayanan. Kailangan po malaman nila kung ano nangyari. Kasi alam niyo po, ako nag-akyat pa ng naka-wheelchair na babae para makaboto siya doon sa amin sa Pasig. Binigay ko yung number ko, kung may problema, ganito. Nagtanong, ano nangyari sa boto namin?
paano kung masasagot yun? Ang makakasagot lang nun, ang COMELEC. Sila lang makakasagot. Wala akong sinasabing gumawa sila ng anomalya. Pero karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga ang nangyari. Yung manual counting na sinasabi ng aking mga kasama, doon ako nakikinig. Dapat gawin nila yun. Ipakita nila na walang anomalya. Walang tinatago. Hindi ho kami naghahangad ng mga upo. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung ano ang katotohanan. And they owe it to them. To you. Salamat po. So we'd like to open the floor to the body kung meron po kayong mga tanong. Aside from Boss Daga, thank you for your question. Kung meron po, nandyan na po ang microphone. Yes sir, another question. Meron naman akong batas and hindi po mag-adhere yung COMELEC, hindi po sila pumayag doon sa manual count. Ano po ang hakbang na gagawin natin? Actually, Boss Dada, nangyari na talaga yan na meron na talagang batas at hindi na nga nag-accede dito ang COMELEC. So we have followed the proper and respectful na procedure para po humingi ng mandamus sa Supreme Court, no, for them to mandate. Kaya nga mandamus, no, parang ano yan mandatory injunction po yan na parang yung Supreme Court po ang mag-aatas sa COMELEC na sundin po ang batas. Kaya ang isa po talaga sa aming mga panawagan ay sa kagalang-galang na mahistrado sa mga mahistrado sa Korte Suprema na sana po as officers of the court, we humbly appeal to the court, no, to hear our petition. So we have ano po kami? Masunurin po kami. Masunurin po kami. Sumunod po kami sa lahat ng sistema na legal, no, believing firmly in justice and in the rule of law. Kaya yun po ang panawagan namin at dasal na sana digin. Yeah. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Atty. Bundok, dahil hindi na nga pinatupad ng COMELEC yung ating panawagan na magkaroon ng manual counting at natapos na yung bilangan sa mga presinto at saka sa mga city and provincial or district board of canvassers dito sa Metro Manila, sa probinsya at ibang mga syudad. So, ongoing na, malapit nang matapos yung canvassing ng senatorial votes sa COMELEC at yung mga party list. So, maaaring sabihin natin na mutan academic na ang COMELEC ay gagawa pa ng manual counting. Ang maganda rito kasi itong issue ng overvotes na more than 16 million. Kung ikumpara natin kasi doon sa statistics ng mga nakaraang halalan, especially 2019 or 2022, masyadong napakalaki nitong overvotes na 16 million plus, 16.8 million plus, na kung itong overvotes na ito ay doon nangyari sa senatorial positions, ibig sabihin nun, 16.8 yung hindi nabilang na boto. At kung hindi nabilang, kaninong mga kandidato na hindi nabilang ito. Hindi namin sinasabing sa amin yon, yung boto na yon, ano? Pero ito ay masasabi natin failure of election in a way. At because of this, no, yung aming panawagan ni na Atty. Torion at ni Atty. Jimmy Bundok bilang co-petitioners doon sa sinampa namin sa Supreme Court, magfa-file kami kayo ng reiterative motion sa Supreme Court na assuming so that this is moot and academic already, pero kung maalala natin sa principle of constitutional law, even if it is considered moot and academic,
Pero if the issue involves a real constitutional matter, that is one of the exceptions. And second, for the guidance of the bench and the parts, second exemption yan. The third, if it is for public interest, definitely, itong election na ito is for public interest. And if there is grave abuse of discretion that was committed or not committed because of action or inaction of the commission, pwede pa rin buksan po yan. So maybe, pag-aralan namin mabuti ito doon sa aming reiterative motion sa Supreme Court na isasampa, na kahit man lang po yung overvotes na lang ang buksan ng COMELEC. Total, alam naman po nila kung saang lugar itong mga ito na nagkaroon ng overvotes. At yung 16.8 million na yan, bilangin ng wali. Yun lamang po, yung titignan po natin dito para mawala yung duda ng taong bayan na hindi nabilang yung kanilang boto. Imagine that 16.8 million. At kung talagang ganun ang nangyari na depektibo talaga yung makina at teknolohiyang ginamit at overvotes ng 16.8 million, talagang statistically improbable ito. At sa pag-aaral po natin ng election law, yung mga statistical improbability na yan could result in what we call failure of election. So ito po yung ating sinasabi. Hindi namin claim na kami ay nanalo sa halalan. At ang gusto lang natin ito ay malaman ang katotohanan kung bakit ganyan karami yung overvote sa halalan na ito. Saan lugar ito nangyari? Doon pa sa Mindanao at Visayas area na kung saan ang Duterte ay malakas? O kaya dito sa Luzon na sinasabing mahina ang Duterte? Eh kung dito sa Luzon nangyari yan, kaninong boto yung 16.8 million na yan supposed to be na makakount? Hindi natin alam. Gusto lang natin malaman ang katotohanan dito. Ngayon, kung walang magiging action ang ating mga ahensya rito, alam na po ng ating mga kababayan na ang sistemang umiiraw sa atin talaga sa Pilipinas, hindi tugma doon sa sinasabi nating importante, sagrado na right of suffrage na yon ang ultimate foundation ng demokrasya. Pag wala kasi yung free, honest, orderly election na yan, walang katuturan itong sinasabi nating demokrasya sa isang bansa. Yun lamang po.